sagutin po natin yung tanong na isa nating follower. Ito po yung tanong po niya para bumano natin. Sabi niya po rito, hello sir, hello, kami po ay tinanggal sa isang post. Ang kasama ko po ay 33 years na at ako naman ay 18 years na. Ang kaso po namin ay late sa formation. Kasama daw po yan sa one stick policy. Siguro stick policy to. Ano po ba ang dapat gawin? Nakakasama lang ng loob kasi nga di naman kami late sa trabaho. Pagdating sa agency namin, tambak ang ikinaso sa amin. Okay, so nag-usap kami through messenger nitong nagtanong po sa atin. So sabi ko nga, ano ba yung reason? Bakit kayo tinanggal? Sabi nga, late lang sa guard sa formation or sa guard molding. Imagine mo, 33 years na yung isa naman 18 years na. So ang tatagal na nila sa area nila. Ang pagdating po sa mga policy or sa mga rules ng agency o sa detachment, may tinatawag tayo dyan na code of discipline. Dapat humingi kayo sa agency niyan na para alam nyo ano yung mga basihan base doon sa mga negligence na nagagawa natin o ng mga guard natin. At dapat tayo din mga officer, pinapaliwanag natin yan. Kasi may mga category yan. Kung sa category ganito, ano yung first offense, second offense, third offense, or sa mga category din na automatic ganito or minsan dismissal talaga agad. So depende pa sa bigat ng kaso. Kung ito'y sa late lang, base doon sa nag-message sa atin, siguro naman dapat mayroon munang explanation. Explain bakit late, ano yung reason, and then kung paulit-ulit nagiging rampant na yan, dapat bibigyan natin sila ng sanction base doon sa code of discipline ng agency. Hindi pa silang tatanggalin kasi nag-usap din kami. Ang sabi, bago yung officer para nagpapalakas sa agency, ganyan, ganito, para doon. Tandaan po natin, hindi natin sinasabing mali yung officer or tama naman itong nag-i-inform sa atin. Siyempre, yung mga nagtatanong na yan, doon lang tayo nagbe-base. So, inaano ko din yan, ina-assist ko din po yan. Base sa sinabi nitong isa, kung yun yung katotohanan, mali naman talaga. Dapat, bigyan nyo muna ng explanation yan. Ngayon, kung totoo naman at nagiging rampant na base sa inyong mga pwede na sanksyonan agad yan na kung ilang days. Hindi agad tanggalin. Tandaan po natin, may mga rights din po ang mga tao natin. Kasi once na nag-complain yan sa DOLE, kayong mga officer magkakaroon ng problema dyan sa agency ninyo. At yung agency naman dapat ina-assist din yan. Kung ano ba talaga ang nagiging reason. Kung talaga naman nakakasama sa detachment, pwedeng i-transfer sa ibang area yan. Hindi tatanggalin ng agency mismong sa agency. Depende nga po sa bigat ng kanilang naging negligence. Okay, so doon naman sa part ng officer, dapat tayo ini-explain natin sa kanila yan. Ano yung reason, bakit ganito, bakit ganyan. Hindi po pwedeng automatic alisin agad. Pwede naman yun verbally kung talagang ayaw ng gawa ng officer ng report base din sa usapan ng mga guard na magpa-transfer na lang kayo. Kaysa kayo gawa ng report, magiging mancha lang yan ng inyong 201 file, magpaalam na kayo sa agent, magpapatransfer kayo. Kasi pag ginawa ko kayo na report, automatic yan. Replacement talaga ang katapat nyo dyan. Alright? Sa either niya, baka ma-dismiss pa kayo sa agency. Yan, mga ganyan. Hindi para sila takutin, para pag-inform sila. Kaya nga sa guard mounting, dapat lagi natin sinasabihan yung mga tao natin. At tayo mga officer naman, sa part naman ng officer, huwag tayong magiging dahilan na para magpalakas sa agency. Gagawa natin alam nyo, kung ano yung nangyayari sa detachment ninyo, nagre-reflect sa iyo yan bilang officer. Kung puro ganyan ang mga guard mo, walang mangyayari sabihin, mali ang officer dyan. Bakit hindi natin natuturuan sila ng tama? Hindi natin sila napapalago ng tama, di ba? Yung mga iba naman, may mga guard naman talaga katako, nadadanas ko din yan, na talaga namang mali na ipinagpipilitan pa. Mga ganyan, totoo yan. Kaya ipapaliwanag natin. Daanin natin sa tamang proseso. Huwag agad yung gano'n na kung bagong kung officer, kailangan hindi. Tandaan po natin kung ano yung nangyayari sa detachment mo, sa mga tao mo, ikaw yon bilang officer. Sa iyo lahat magre-reflect yan. Kaya nga yun yung command responsibility. Ngayon, kung talaga namang sobrang bigat na, huwag mo pa rin aawayin yung mga tao na yan o gagawin mo ng kwento kasi siyempre may isip din yan, may kaya din gawin yan na hindi natin alam. Maganda ba kausapin natin? More on communication. Sabi, ganito yung nangyari sa'yo, ano ba yung dapat? Kasi kaysa mano, ganito na lang gawin natin, tutulungan kita. Di ba? Walang friction na aalis yung tao.
Isa yung ganyan. Kaya yan ang nagiging problema sa ibang detachment na magulo talaga. Minsan naman, nasa tama naman yung officer, pinapatransfer na, ayaw naman i-transfer ng agency, case daw ganito, ganyan, totoo naman. Kasi nga lalo kung wala sa tama sa sweldo yan, pag nagdoli yan, kawawa talagang agency. Kaya meron din silang kaunting problem. Kaya lang, ang nangyayari kasi, papadala sa detachment, bahala kayo dyan, ang bilis lang pag pinadala. Automatic may youth, pero pag ginawa mo na report dahil palpak nga, ayan na, ang hirap ng alisin, ang dami ng proseso. Officer ngayon ang madadamage, gagawa mo ng report yan, ganito, ganyan, ganyan, hanggang sa, di ba? So dapat pa lang, from the agency, alam dapat na nila ano yung code of discipline na gagawin nila sa detachment nila. Kasi isa lang naman, ipinapaliwanag na ino-orient na yan sila para alam nila. At pag pinadala sa agency, sa detachment pala, alam nila ano yung trabaho nila doon. Ano yung gagawin nilang trabaho. Hindi bisa ipapadala out of nowhere, wala silang kalam-alam. Ay ganito pala, ayoko na, aalis na lang, di ba? So, dapat there is clarity doon pa lang sa agency going to the detachment kung saan natin dadalhin yan. Ano yung magiging trabaho mo? Ano yung disiplina na gagawin mo dapat? Kasi pag nagkamali ka, ito yung magiging sanction sa'yo. So, more on communication lang yan. Hindi lang nagkakaintindihan. Kaya nga, pag ang isang detachment, including to the agency, na bagsak sa communication, kahit anong seminar pang gawin mo dyan, it doesn't work that way. Dapat ba lang, pag hinar mo pa lang yan, alam na nila yung konsepto na papasukin nila o ano na ipapalo dun sa agency na pupuntahan nila. Hindi yung madali lang mag-hire, pero ito na, pagdating sa oras na, alak na ng problema. So, hindi nag-grow tuloy ang agency, including yung mga tao, nasisira pati yung detachment, including the clients, hanggang ang client tatanggalin na sa agency. So, iwasan po natin yan. Huwag tayong palaging magpapaataasan ng ihiba na tinatawag nila. Di ba kailangan sa trabaho dapat more on communication, magandang report natin, trabaho lang tayo, walang personalan dito, kumbaga. Dapat ipanatilihin natin yung good camaraderie.